Gusto ko pong umpisahan dito. Sino po dito nagsusulat sa kanyang planner? Yan. Sino po nagsusulat? Sino po may planner? Wala na po kayong plano? Sino po may planner dito? Taas po kamay na may planner. Yan. Ilang planner na po ang naubos nyo? At ilang plano na po ang napako? Ilang beses na po kayo nagplano na na-achieve nyo? Ilang beses na po? Baka madami, pwedeng nagpaplano, pero ilang beses na nagplano ditong pumayat? Nang paulit-ulit. Ang tanong ko po sa inyo, bakit po ba tayo nagpaplano? Bakit po ba? Bakit tayo nagpaplano? Kayo po ba nagpaplano kayo kasi gusto nyo nito? Gusto mo secured ang future mo? Sa family mo, sa business mo, sa career mo, gusto mo secured ang lahat. Tama po ba? Amen po ba? Lahat tayo gusto natin yan, na secured. Gusto natin okay ang lahat. At ano po ba ang meaning yan? Alam niyo po, ang meaning yan is sense of confidence. Confident ka na bakit kapag nagkasakit ka, may mabibigay ka. Diba? Tama po ba? Pag may sakit ka, magagamot mo yung sarili mo. Confidence. Or safety and ano daw po? Sino po ditong may stable job? Meron po, stable job. Sinong gusto ng stable job? Sinong gusto ng stable na cash flow sa buhay? Amen. Tama? Gusto po natin yun. Stable job, stable na cash flow. At alam nyo po, tayo po, gusto natin to. Amen po ba? Gusto natin yan. I doubt na ayaw mo yan. At ano po bang meaning yan? Guaranteed or protected. Kaya natin ginagawa niyan kasi sa mag-asawa, sa pamilya, gusto natin proteksyonan ng pamilya natin. Gusto natin makakapag-aral ang anak natin. Gusto natin makakakain sila ng 3 times a day. Tama po ba, parents? Yun ang gusto mo. Gusto mo secured. At alam niyo po, ito pong sense of security, minsan ng mga tao, kayo po ba kumukuha kayo nito dahil gusto niyo ng assurance? Dahil gusto niyo ng assurance, kumuha ka ng insurance. Tama po ba? Sa health, sa life, sa car. Kasi bakit? Hindi natin alam ang bukas. Tama po ba? Na kapag kaya tayo kumukuha ng insurance sa life, bakit? Kapag nawala tayo, may maiiwang sa pamilya. May maiiwang pera sa pamilya. May maiiwang magagamit ang pamilya. Di po ba? At sino dito ang mga gusto sa 2025 magkaroon ng boyfriend at girlfriend? Sino dito? Wala. Ayaw ng partner sa buhay. Iba na ang ano ngayon. At dahil gusto natin lagi ng ganyan, alam niyo po ba ang mga tao may naiisip, ginawa niyo po ba to? Katulad ni Catherine Bernardo, na kumain ng grapes sa ilalim ng table. Ano daw po meaning niyan? Na sa 2025, makakahanap ka na ng partner mo in life. Sino pong kumain na niyan? Sa ilalim ng table. Magkakaroon daw. Okay po ba yan? Gusto niyo po ba yan? Baka may hindi umaamin, ginawa niya yan. O sige, baka naman hindi partner. Gusto mo ng masaganang buhay. Sinong gusto masaganang buhay? O amen. Naglagay ka ba nito, kapatid? Gusto mo sumagana. Tanggal sama espiritu, pasok ganda espiritu. Tama po ba? Ito po ay hindi gawain ng Pinoy, ng isang Kristiyano. Tama po ba? At hindi po tayo naniniwala dyan na dahil may ampaw, merong 1,000, ay yayaman ka na, kapatid, magtrabaho ka. Tama po ba? Magtrabaho ka. Yun ang katotohanan. At hindi lang, nag-e-evolve ang tao. Dahil sa kagustuhang yumaman, sa kagustuhang gumanda ang buhay, tingnan nyo kapatid, iniba na nila. Debit card na may cheque. Wow, secured ang year 2025. May 1 million eh. Sa akin po, wala akong 1 million eh. Kahit may 1 million ako, masaya na ako eh. Tama po ba? Magiging masaya ka na eh. Pero pag-usapan po natin yan, kidding aside, alam niyo po, security is the sense that we are safe from threats. Or sa ibang salin, problema. Sa mga problema natin, sino po dito pumunta siya sa church na may problema siyang dala? May iniisip siyang dinadala at pumunta ka ngayon sa church at gusto mong ibigay ito kay Lord. Lord, itong problema ko,
gusto ko itong ibigay. Lord, yung business ko, medyo hindi stable eh. Kailangan kita, Lord. Lord, yung work ko, naku, nag-retrench, Lord. Pero naniniwala ko, hindi ako mapapasama doon. Yun ba gusto natin? Kasi may threat. Tama po ba? And sabi doon, whether present or future. Kasi alam niyo po, kaya tayo nag-aalala kasi para sa future natin. Yun ang katotohanan. And this is the truth. Hindi natin makokontrol ang future. Kahit anong gawin natin, we cannot control our future. Pero pwede natin i-control yung present. Tama po ba? Kung ano yung pwede natin gawin ngayon. At ito po ang tanong sa umaga na to. Why do people want their lives to be secured? Bakit nga ba? Bakit nga ba ang tao gusto nila secure na ang future nila? Bakit nga po? Ano sa tingin niyo po? Kasi alam niyo po, ito po ay basic survival instinct. Ito ay human nature. Gusto natin safe tayo. Gusto natin may napoprotektahan tayo. Gusto natin nakakakain tayo ng maayos. Tama po ba? Survival instinct. Basic lang yun. Normal sa atin yun. Pero sa iba, sabi dyan, psychological stability. Kasi nga naman, kung hindi naman okay ang buhay mo, sa mental health mo, hindi magiging okay ang mental health mo. Bakit? Kasi puro isip ka ng isip kung paano solusyonan yung problema mo. Kaya hindi magiging okay ang mental health. At hindi lang yan, sabi dyan, yung social connection. Na-feel nyo na ba ma-left behind? Na-feel nyo na po ba na hindi kayo belong? Na yung mga kaibigan nyo may iPhone 16, ikaw wala kang iPhone 16. Nokia 3210 pa din ang gamit mo. Pero magiging honest lang po ako, tama ba? Minsan ayaw natin yun, ma-out of place. Ayaw natin yun. Gusto natin kung ano ang trend sa mundong ito, gusto natin kasali tayo. At minsan doon tayo namumroblema, doon tayo na nagkakaroon ng problema sa buhay. At hindi lang yan, autonomy or control. Gusto natin sa buhay natin, tayo ang may control, kapatid. Yun ang katotohanan. Pero di ba binigay na natin kay Lord, kay Jesus ang buhay natin? Dapat naiintindihan natin na si Jesus o ang Diyos na ang may control sa buhay natin. Pero may free will eh, tama po ba? May free will eh. Kahit sabihin mong si Lord ay tinanggap mo na, kaya mo pa din kontrolin ang sarili mo. At gusto mo ikaw ang masunod. Yan ang katotohanan. At hindi lang yan, syempre, reduction of stress at ito ang pinakasikat sa lahat sa mundong ito. Lagi tayong nasa-stress, nagkakaroon tayo ng anxiety. At alam niyo po ba ako din, nagkaroon ako ng stress at anxiety. Hindi po ako nag-preach ng December. Bakit? Nasa-stress ako. Alam niyo po, lagi every time na pupunta ako, magpipreach ako, tatas ako ng stage, kinakabahan ako. At yung feeling ko, nagte-tremble. Yung word na tremble, nanginginig po talaga ako. And ito ang sabi ko kay Lord, Lord, bakit ako natatakot? Ikaw ang kasama ko. Bakit ako matatakot? Hindi ito salita ko, kundi salita mo. At yun ang lagi kong nilalagay sa puso ko, kaya po ako nandito sa harapan nyo. Pero ito po ay totoong case. Tama po ba? Sa mental health. Nagkakaroon tayo ng stress, nagkakaroon tayo ng anxiety sa isip natin. At alam nyo, yan po yung nagiging threat sa buhay natin. At alam nyo po, people search for security in their lives to avoid these threats. Tama po ba? Naghahanap tayo. Yet, many are unaware of the true meaning of yung true meaning ng future secured. Ano bang meaning ng security talaga? Alam niyo, one time, last week, may nakausap po ako isang YA. At ito po ay testimony niya, napagtagumpayan niya. At nagkukwentuhan kami, Pastor, alam niyo ba, dumating ako sa point na gusto ko nang iwan yung ministry ko. Gusto kong iwan ministry ko, ayoko na. Bakit? Kasi napapabayaan ko yung work ko. Napapabayaan ko yung career ko. Yung imbes na makakuha ko ng magandang bahay, makakuha ko ng sasakyan, napapabayaan ko dahil sa ministry ko. Dahil siya po ay nag-ministry, siya po ay sumali sa ministry, sumali siya sa C2S, sumali siya sa CLDP, at sumali siya sa worship revamp. Tingnan niyo po, grabe kainit. Lahat na sinalihan. At dahil nagfo-fall yung work niya, hindi nagiging maayos yung work niya, naghahanap siya ng i-blame. At alam niyo po, alam niyo po sino yung biniblame niya? Biniblame niya yung ministry. Yung trabaho niya kay Lord. Sabi ko, bakit ganun, no?
Kapag hindi nagiging maayos ang buhay, ang inuuna mong alisin ay yung kay Lord. Bakit hindi mo alisin yung burden na yan talaga ang nagiging problema mo? Bakit nga ba? Tanong ko po sa inyo, tama po ba? Pag kayo po nagkakaproblema, bakit minsan lagi biniblame natin si Lord? Lord, ba't ganito buhay ko? Kapatid, di ba may free will tayo? Tama po ba? Di ba pinili natin yon? Tama po ba? Bakit si Lord ang may kasalanan? At alam nyo, na-realize niya, nung kinakausap ko siya, tinatanong ko siya, ba't mo pinipiling umalis sa ministry kaysa ayusin mo yung trabaho mo? Tama po ba? Pwede mo naman ayusin eh. Sabi niya kasi, dun sa work ay merong tangible. Nagigets niyo po yung point? Ano yung tangible dun? Ano po yung tangible sa work? Sweldo. Sa church ba may sweldo? Pupunta ka dito, pambihira, bibigay mo, mag-o-offer ka pa kay Lord. Tama po ba? Doon may sweldo eh. Pero ito daw na-realize niya, pero kinorek ako ni Lord eh. Nakalimutan ko kung sino yung true source ng lahat ng ito. Na itong work ko, itong meron ako, siya ang true source. Kaya kapag siya ang iniwan ko, mawawala lahat ng ito. Ang ganda po, no? At gusto natin maintindihan yung true source sa umaga na to. Amen po ba? Tingnan niyo po ito. In Ecclesiastes 5:13-17, there is a very sad thing that I have seen happen in this life. Ang nagsulat po nito ay si King Solomon. Siya po ay mayaman, siya po ay full of wisdom, siya po ay powerful, famous, lahat na sa kanya. At ito po ang natutunan niya. Tingnan niyo po. That I have seen happen in this life, people save their money kasi gusto nila ma-secure yung future nila. Tama, tayo. Instinct. Gusto natin yun eh. Gusto natin okay tayo. Ayaw nating isang kahig, isang tuka. Ayaw natin yun. Pero tingnan niyo po yung natutunan ni King Solomon dito. Then something bad happens and they lose everything. Tingnan niyo po, no? Sa buhay, hindi mo alam ang future. Pwedeng mayaman ka ngayon, bukas, wala na ang lahat. Pwedeng makamit mo man ang dinidesire mo, yung goal mo. Pero baka bukas, wala na din. At ito ang ayaw po natin. So they have nothing to give to their children. Ang parents, gusto lagi ng magulang ay merong pamana sa kanyang mga anak. Tama po ba mga magulang? Gusto natin yun. Ayaw natin na wala tayong ipapamana. People come into the world with... Nandyan pa po ba kayo? People come into the world with nothing. Naked. Wala naman lahat. And when they die, they live with... At kung mamamatay ka din naman, wala din. Hindi mo din makukuha yan. Kahit may mansion ka, kahit sabihin mong kasing yaman mo si Bilyar, sa dulo ng lahat, nothing. But they cannot take anything with them when they die. Wala kang madadala. It is very sad that people leave the world just as they came. So kahit anong gawin mo yung best mo, yumaman ka man, sa dulo ng ito, meaningless. At sabi diyan, so what does a person gain from trying to catch the wind? They only get days that are filled with sadness and sorrow. In the end, they are troubled, sick, and... At alam nyo, may mga nakikilala akong mayaman, nakala mo kahit ang yaman nila, alam mo madami silang problema. Bakit wala silang peace? Bakit wala silang peace? Kasi gusto nila na ma-maintain nila yung wealth nila. Na gusto nila, mayaman sila hanggang mamatay sila, mayaman sila. But the truth is, tinan nyo, sa end nun, ng end ng buhay, hindi mo madadala yon. Wala kang madadala, kapatid. Wala kang madadala. At ito ang gusto natin. Amen po ba? Secured by? Gusto mo ng true meaning, the true source? Si Lord ang true source. At gusto ko pong ipaintindi sa inyo kung sino ang Diyos mo. At gumawa po ako ng acronym na ito ang Diyos mo. Una, sufficient. God's provision is always enough. Amen po ba? Ulitin ko, mahina eh. God's provision is always enough. At kapag hindi ka nag-amen, may problema ka. Bakit?
Naniniwala ako na ngayon, malakas ka, nandito ka sa simbahan, provision ng Diyos yan. Nandito ka, always enough. Laging sapat ang binibigay sa'yo ni Lord. Hindi nagkukulang. In Ecclesiastes 5:10, tingnan niyo po dito, whoever loves, tutuloy ko lang po whoever loves, ayaw nyo na sabihin, never has, never enough. Baka kumanta pa tayo ng never enough. Never enough. Hindi magiging enough. Amen po ba? Whoever loves wealth is never satisfied with their pambihira. Hindi nakukontento. This too is meaningless. Bakit, Pastor? Bakit naging meaningless? Di ba nga maganda yun? May kaya ako. Kapatid, ito ang katotohanan. Hindi ka kayang buhayin ng pera mo. Kahit sabihin mong sobrang milyonaryo mo, katulad ka ni Elon Musk, pero nagkaroon ka ng sakit, wala lahat yung pera mo. Hindi kayang sagutin. At ito po ang tanong, masama ba magkaroon ng pera? Hindi. For the love of money is the root of all. For the whoever loves money. Kaya kapatid, sabi mo sa katabi mo, huwag mo mahalin ng pera. Tambira, diinan mo. Nagtatawanan eh. Siguro problema nyo, pera din, no? Amen. Alam nyo, masasagot po to sa oras na ito, yung pera na yan. Masasagot yan. At alam nyo po, sabi dito, whoever loves wealth never satisfied with their income. Kahit mayaman na, hindi pa din sapat. Alam nyo po, pinsan pag mayaman ka, kapag gusto mo ng sedan, bibili ka ng SUV. Pag hindi na gusto ng SUV, ano sunod? Sports car. Pag hindi, sige na, space shuttle na. Hindi makukontento. Tama po ba? Hindi nakukontento ang tao. Yun ang problema. Kaya dapat enough si Lord sa buhay natin. At tuloy ko lang po, God doesn't just meet our needs partially or inadequately. Anong meaning nito? Hindi nagkukulang si Lord sa buhay natin. Ito ang tanong ko sa inyo, kapatid. Kailan nagkulang ang Diyos sa'yo? Ulitin ko, baka hindi natin naiintindihan. Kailan nagkulang ang Diyos sa buhay mo? O tayo ang nagkulang sa Diyos? Minsan naghahanap ka lagi ng sobra, pero hindi mo napapansin, blines ka na pala ni Lord sa hinihingi mo dati. Nandun ka na pala. Kaso naghahangad ka pa din ng sobra. Hindi tayo natututo makontento. Tama po ba? At yun ang pangit na ugali ng tao. Yun ang pangit na ugali ng tao. At naniniwala ko, yung partially, hindi installment ang pagbe-bless sa'yo ni Lord. Okay, ngayong buwan, ito muna. Hindi. Every month, every day, every seconds, talagang sakto ang binibigay sa'yo ni Lord. Parang ganito, saktong oxygen ang binibigay sa'yo ni Lord. Tama po ba? Kasi kung hindi saktong oxygen ang binibigay sa'yo ni Lord ngayon, nasa ER ka ngayon. Tama po ba? May point eh. Minsan kasi hindi na natin na-appreciate yung blessings ni Lord sa atin eh. Kasi hindi tayo nakukontento. And sabi sa Philippians 4:19, and my God will meet all your. Ito po ang baunin natin sa umaga na to. Na lahat ng needs mo ay ibibigay ni Lord. Basta gusto ni Lord. Tama po ba? Basta gusto ni Lord. According to the riches of His glory in Christ Jesus. He provides exactly what we need, not just in abundance, but with sufficiency. Amen? Ganda po, no? Tuloy lang natin. Ito si Lord, sufficient, endless. Bakit endless? God's power is beyond our imagination. Hindi natin kayang isipin kung ano iniisip ng Diyos. Hindi natin kayang isipin. Tingnan niyo po ito, no? Tingnan niyo po ang mga Israelites, pinakain sa desert. Ang desert po ay walang tubig, walang crops, wala. Patay lahat. Pero would you imagine that? Na ang Diyos mo kaya mag-provide sa desert? Na everyday, ha?
At ano pong ginawa ng mga Israelites diyan? Gahaman. Imbis na, sabi ni Lord, kunin lang ang kaya at sakto lang. Ano po ginawa ng tao? Kasi gusto na naman, sobra. May problema po sa tao, no? God's resources are limitless. Bakit ko sinasabing limitless, kapatid? Ba't ko sinasabing limitless ang resources ng Diyos? Tingnan niyo po, in Deuteronomy 10:14-17, everything belongs to the Lord, even you and me. Kahit ikaw, ako, si Lord ang may pagmamayari ng lahat ng ito, pati katawan natin. Amen po ba? At hindi tayo pwede magmalaki sa Diyos. Lord, na-achieve ko to dahil sa akin. Kapatid, hindi. Pinaboran ka lang ng Diyos. Lahat ng creative ideas, lahat ng meron ka skill set, lahat yan galing kay Lord. Gift ni Lord sa yan. At sana maintindihan po natin yon na lahat ng ito, lahat ng bagay sa mundong ito, lahat tayo ay kay Lord. Sabi po dyan, the heavens and even the highest heavens, pambira, kung mataas ng heaven, may highest heaven pa. Belong to Him. The earth and everything on it belongs to Him. Pambira. So, kung ganyan ka-powerful ang Diyos mo, hindi ba niya kaya mag-provide sa'yo? Pag-isipan po natin. Anong problema mo? Pastor, problema ko kasi hindi ako makapagbayad ng Meralco. Kapatid, powerful lang Diyos mo. Maliit na bagay lang yan. Pastor, yung business ko hindi nagiging okay. Kapatid, bibigyan ka ng wisdom ni Lord. Pastor, hindi ko alam saan ako kukuha ng... Paano ko gagaling? Walang sagot daw eh. Kaya ni Lord gumawa ng himala. Limitless. Endless. Alam niyo po, His supply is not finite. Hindi sakto lang. And He can provide for us from His boundless riches. Wow, mayaman ng Diyos mo eh. Ito ang maganda, mayaman ng Diyos mo, hindi pa siya madamot. Diba? Mayaman na, hindi pa madamot. Tuloy ko lang po. Sufficient, endless, and care. Sabi diyan, cast all your anxiety on Him. Sino pong may anxiety sa oras na ito? Yung totoo, may stress sa oras na ito. May stress ka. Alam niyo po, maganda aware ka na nasi-stress ka. At alam mo yung dahilan kung bakit ka nasi-stress. Minsan ito ang katotohanan, no? Alam naman ni Lord kung ano yung nakaka-stress sa atin. Pero tayo din, hindi natin sinasabi sa Diyos. Hindi din natin sinasabi kay Lord. Tinatago pa natin. Na alam natin, si Lord lang ang makakasagot sa anxiety niyan at stress na yan. Tingnan niyo po sabi, cast all your anxiety on Him because He cares for... Kung naiisip mo na walang nagkikare sa'yo, kung mag-isa ka na lang, walang nag-aalaga sa akin, kapatid, may Diyos kang buhay na kasama. May nag-aalaga sa'yo. At huwag mong iisipin na papabayaan ka ng Diyos, hindi ka papabayaan ng Diyos. Sabi diyan, God pays attention to every detail of our lives. He cares for us with a deep and personal. So ito yung maganda sa Diyos natin, kapatid. Pati yung sa loob ng puso mo, kung ano yung concern sa loob ng puso mo, dinidil din ni Lord yun. Kung dinidil mo yung sin mo ngayon, Lord, gusto ko na magbago, kapatid. Kapag binigay mo sa Diyos yan, babaguhin ka ng Diyos. Kailangan mo lang maging aware. Kailangan mo lang maging true sa sarili mo. Kasi pag hindi mo ginawa yon, kapatid, paano ka babaguhin ng Diyos? Ikaw nga sa sarili mo, niluloko mo sarili mo. At tuloy ko lang po, sabi diyan, God provides hidden things that we do not ask for or know we. Meron bang time sa buhay mo, kapatid, na hindi mo naman hiningi pero binigay sa'yo ni Lord? Madami, no? Napa-amen po kayo eh. Yes. Alam niyo po, hindi ko alam na December, tatamaan ako ng anxiety, tatamaan ako ng depression, at hindi ako makagalaw. At alam niyo po, bless kami ni Lord. Last December, we went
to Korea, nakapag-Korea po ako, na blessing lang ni Lord. Hindi po ako yung wala naman po ako, maniwala po kayo sa akin, mukha lang ako may pera, kasi si Lord yan. Pero wala eh. Pero isipin nyo, would you imagine that, na si Lord, ibibless ako papuntang Korea at ma-enjoy ko yon. At magkaroon ako ng, alam nyo po yon, maging maayos yung pag-iisip ko. At alam nyo po, si Lord, alam niya kung ano yung kailangan mo kahit hindi mo pa sinasabi. At alam din niya yung ibibigay niya sa'yo kahit hindi mo sinasabi. Ganon ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. At alam niyo po, sabi dito, gusto ko po na hindi kayo mag-worry. Amen po ba? Gusto ko worryless tayo, mga Kristiyano. Gusto natin worryless. Tingnan niyo po. In Matthew 6:25-34, therefore I tell you, do not worry about your kapatid. Lagi mong tandaan to. Huwag ka mag-worry. Kasi bakit sabi, what you will eat or drink or about your body, what you will wear, is not life more than food? And the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? At kung titingnan niyo po to, sino po dito laging nag-worry? Kapatid, tapusin mo na. May ama kang nasa langit. Hindi mo na kailangan mag-worry. Alam niyo po, meron akong prinsipyo ngayon sa buhay ko. May ito pong 2025, pagpasok pa lang ng taon, hindi na okay. Hindi na okay, pambihira. Nagkakasakit kami. Kulang sa, alam nyo na. Kulang. Pero, bakit ko lang po sinasabi? Alam nyo po, kahit isip ko kulang, si Lord hindi ako kinukulang. Isip ko lang yun eh. At ito natutunan ko, kapatid, huwag ka mag-worry sa pera. Ayan ang itatanim ko po sa inyo ngayon. Huwag po kayo mag-worry sa pera. Hindi yan dapat inaalala. Kasi bakit? Ako po, living testimony ako. Hindi pera ang bumubuhay sa akin, Diyos. At yun ang gusto ko pong, sige po, palakpakan niyo po si Lord. Gusto ko pong ito ang tumanim sa inyo. Si Lord ang bumubuhay, hindi ang pera. Alam niyo po, sufficient, endless, care, unfailing. Bakit unfailing? In Psalms 13:5-6, but I trust in your unfailing love. My heart rejoices in your salvation. I will sing the Lord's praise, for He has been good to me. At naniniwala ako sa buhay niyo po, laging mabuti ang Diyos. Wala po kayo sigurong maaalala na hindi naging mabuti ang Diyos. Laging mabuti ang Diyos sa buhay natin. Lagi. At yung word na unfailing, ito yung pinakamaganda. Ang tao nagfe-fail. Tama po ba? Pero si Lord hindi siya nagfe-fail. Unconditional yung love niya sa atin. Kahit minsan pasaway na tayo. Kahit minsan hindi na tama yung ginagawa natin. Pero still, mahal tayo ng Diyos. Alam niyo po, God's provision is constant and trustworthy. He is always faithful. He is always faithful. Tayo, hindi tayo faithful eh. Tayo, hindi tayo faithful. Pero ang Diyos mo ay faithful. Hindi siya nagkukulang sa mga binibigay niya, sa lahat ng ginagawa niya sa buhay mo. Hindi siya nagkukulang. At sabi dito in Lamentations 3:20-23, the steadfast love of the Lord never, ito po ang pinakamaganda, hindi natatapos ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Wow! Bless the bless. Hindi natatapos yung pagmamahal ng Diyos. His mercies never come to an end. Kahit pasaway na, yung grace at mercy ni Lord, yun pa din. New every morning. Nagkasala ka ngayon, magsosorry ka, Lord, please, patawarin niyo ako. Pero kailangan magbago, amen po ba? Hindi pwede nagkasala, tas sorry ka, bukas gawa ulit, sorry ulit, hindi pwede ganun. Pero ang napakaganda, yung grace at mercy ni Lord, new every morning. Pinapatawad niya tayo, kahit nagkukulang tayo. At hindi lang yan relational. God's provision isn't just
material. It's deeply relational. He provides for us in a way that He draws us closer to. Ito ang tanong ko po sa inyo, nung bata kayo. Nung bata po kayo, kanino po kayo humihingi ng pera? Or kanino po kayo humihingi ng tulong nung bata po kayo? Kanino po? Kasi may relasyon kayo sa magulang mo. Tama po ba? Kayo po ba hihingi kayo sa ibang tao, sa stranger? Pengi pong pera? Hindi. Alam niyo po, masakit manghingi. Tama po ba? Masakit manghingi, masakit mangutang, masakit. Nakakababa. Yun ang katotohanan. Pero ito ang maganda, no kapatid, meron tayong malalapitan. Ang Diyos natin. Yun ang pinakamaganda. Sabi doon, in Matthew 7:11, if you then, though you are human nature, masama naman talaga ang tao. Yun ang katotohanan. Know how to give good gifts to your children. Kahit masama ka, kaya mong magbigay ng maganda sa anak mo. Pero ito ang maganda. How much more will your Father in heaven give good gifts to those who? Anong kailangan mong gawin? Yun ang pinakamagandang gawin. Kailangan mag-ask. At hindi ka pagdadamutan ng Diyos. Pero ito yung maganda eh. Yung sinasabi niyang Father in heaven, gusto niya na tayo, kung hihingi tayo, may relasyon tayo sa Diyos. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng humihingi ka sa Diyos pero stranger ang Diyos sa'yo. Hindi pwede, kapatid. Kailangan kilala mo ang Diyos mo. So, paano ka hihingi sa tao na to kung di ba, isipin niyo po, paano ka hihingi kung alam mo naman na wala siyang pera, kung alam mo naman wala siyang matutulong sa'yo, bakit ka hihingi? Pero dahil kilala mo ang Diyos, makakahingi ka sa Kanya. As sabi diyan, nurturing our relationship with Him as our Father and wow. Kasi ang tatay ang nagpo-provide. Amen po ba? God cares for us is likened to a father's love and compassion for His. Compassionate ang Diyos eh, buti na lang. Alam niyo po, may story lang po ako. Kayo po ba, tatawid po ba kayo dyan? Tatawid po ba kayo dyan? Alam niyo po, one time, kami family, in-invite po kami ng isang worker at pumunta kami ng Tanay Rizal. At nung pumunta kami ng Tanay Rizal, meron po dun sa place na yon, sa resort, na ganyan. Pero maikli lang naman po siya. Siguro haba niya, ito hanggang dyan. Yan. Pero yung taas po niya ay 3 palapag. At ito po, pag tinawid niyo po yun, malaki ang butas, pwede kang mahulog. Pwede kang mahulog, pwede kang mapahamak. At ito po ay walang harness. Walang harness. Dadaan ka lang. At ako po, dahil bata ako, hindi ko naiisip pa yung delikado. Ano pong ginawa ko sa tingin nyo? Tumawid. Ang galing, di ba? Tumawid. Tumawid ako. Hanggang pagkakita ko sa gitna, natakot na ako. Ang taas pala nito. Pag nalaglag ako dito, grabe naman po kayo, patay na agad. Di po ba pwedeng emergency lang? Pero lethal, sabihin delikado. Delikado. At nakita po ako ng tatay ko. Nakita po ako ng tatay ko. At syempre, bilang tatay, titingnan niya anak niya, pamira, delikado to ah. Alam niyo po anong ginawa ng tatay ko? Sumunod. Sumunod. At hanggang makatawid kami sa dulo. Ay, bakit ko ina-explain yun? Ganun kasi ang Ama nating nasa langit. Lagi kanyang iingatan. Isipin mo, delikado. Ang maganda kasama mo siya. Kahit anong mangyari sa sitwasyon sa buhay mo, mahalaga kasama mo siya. At magiging safe ang lahat. Amen po ba? At hindi lang po yan, eternal. People are always seeking tangible things. Whether you like it or not. Totoo po ba to? Maging honest po tayo. Totoo po ba to? Maganda, honest. Tangible things. Gusto natin may nahahawakan tayo. Gusto natin may nagagamit tayo. Yan ang gusto natin eh. Pero hindi natin napapansin yung mga mas mahalaga pang bagay. God's provision isn't limited to the temporal world. Hindi lang para dito sa mundong ito. Tingnan niyo po.
In John 6:35, Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be. Kapatid, minsan hindi natin na tinitignan yung spiritual life natin. Pero kapatid, kapag dry ang spirit mo, maniwala ka, hindi magiging maganda ang buhay mo. Kailangan mo ang Diyos mo. Kailangan mo ang salita niya. Kailangan mo ang spirit mo buhay. Kasi pwede maging dry eh. Bakit? Nandun ka na lagi sa mundong ito. Doon na tayo nakafocus. At alam niyo po, itong katawan natin, ito ay maagnas. Tama po ba? Itong katawan na to, ano po ang mapupunta sa langit? Yung spirit mo, kapatid. Kaya sana yun ang tignan natin. Sinong gusto ng ganito, kapatid? Sinong gusto niyan? Sinong gustong pumunta dyan? Hindi po yan Enchanted Kingdom. Hindi po yan EK, hindi po yan Star City, pero yan po ay, ano lang po yan ha, hindi ko po sinasabing ito yan, pero baka lang naman, ganyan ang itsura ng langit. At sa langit, dito sa bundong ito, baka wala kang bahay, nag-rent ka lang. Kapatid, may prepare si Lord na bahay para sa'yo. Ang ganda, no? Wala ka man dito, pero dito meron ka. At tingnan po natin yun, na ito yung blessing ni Lord na endless, eternal. Na ito sa mundong to, lahat dito, magiging baliwala. Pero ito, may saysay ito, kapatid. Alam niyo po, sabi in 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ayan po ay eternal. Na hindi mo pa nakikita ngayon, kapatid. Na gusto natin sama-sama po tayo dyan. Amen po ba? Nakapit bahay ko po kayo. At wala pong maiiwan. Amen po ba? Napakaganda, no? Lahat tayo may ganyan. Alam niyo po, His provision spans beyond here and now, offering eternal life and security in Christ. Security in Christ. Yun ang gusto natin eh. Na sana tumanim sa atin ngayong umaga na ito. At sumunod, ito po yan. Dependable. God's provision is dependable. He is a faithful provider who will never leave us or forsake us. Alam niyo po, minsan hihingi ka ng tulong sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo. Minsan hindi ka matutulungan. Tama po ba? Kasi kulang din eh. Maintindihan mo. Pero kay Lord, walang kulang kay Lord. You can depend on Him. Yun ang katotohanan. Alam niyo po, we can trust Him in every situation, knowing that He will always provide. Kung gusto mo ng provision na nanggagaling kay Lord, may kailangan kang gawin. Ano po yun? Trust. Dito ka magtiwala. Magtiwala ka sa Diyos mo. Sabi dito, in Proverbs 3:5, lumang tugtugin na to mga kapatid, paulit-ulit yun na itong napapakinggan. Siguro bata kayo, tumanda kayo, napapakinggan nyo po ito. Trust in the Lord with all your... Ito ang tatanong, nagtatrust ka ba kay Lord ng buong puso? Magiging honest po tayo. Lagi po ba kayo nagtatrust ng buong puso kay Lord? Thank you, Lord, kapag gano'n. Pero dumating po ba sa point na nagiging half-hearted tayo? Na Lord, parang hindi ako makapag-trust Bakit, kapatid? Kasi ito yan, do not lean on your own. Kaya ka hindi nagtatrust kahit dahil dun sa isip mo. Dahil sa mga calculations mo na akala mo magpe-fail ka. Pero ang napakaganda, tingnan nyo po, na kapag tayo, ang binigay natin ay puso natin sa Diyos. Magtitiwala ka lang, hindi mo pag-iisipan. Alam niyo po, security is strongly related with trust. Kaya ka nagtatrust sa work mo.
Alam niyo po, hindi ko sinasabing wag na po kayong magtrabaho. Blessing ni Lord yan. Amen po ba? Yung business nyo, yung trabaho nyo, yung investment nyo, lahat yan blessing ni Lord. Pero kapatid, kapag nakalimutan mo na yung true source, may problema na. Kapatid, yung linggo na ito, ang linggo ay para kay Lord. Amen po ba? Huwag nyo pong ipagpapalit ang linggo sa ibang bagay. Ang linggo ay para sa Diyos. Kapag tayo pinagpalit natin yon, may problema na sa atin. Kasi saan na tayo nagtatrust? Hindi na sa Diyos. Sino dito nagtatrabaho po pag linggo? Pastor, kailangan trabaho Kapatid, hindi mo kayang ipaglaban yung Diyos mo na siya ang true source ng lahat. Di ba dapat sa Kanya ka dumidepende? Di ba dapat sa Kanya tayo nagtatrust? Kaya dapat, kapatid, ang kay Lord ay kay Lord. Huwag natin ipagpapalit. Amen po ba? Ulitin ko lang po. It is very sad that people leave the world just as they came. Nakakalungkot naman talaga. Wala kang madadala So what does a person gain from trying to catch the wind? So ano palang purpose? Para lang pala akong wala lang. Sinasayang ko lang ang buhay. And one day, ako, habang nagpa-fasting kami mag-asawa, napatingin ako sa isang road. At pag tinignan niyo po ito, okay po ba daanan yan? Hindi, Pastor, may white lady dyan. Pero gusto ko lang gamitin tong illustration. May ilaw naman, tama po ba? Yung ilaw na yan, nag-represent sa buhay natin ngayon. Akala natin okay kasi masagana. Akala natin perfect kasi maayos ang buhay, maayos ang pamilya, maayos ang lahat. Pero sa dulo ng lahat, ano po ang meron? Darkness. Wala Darkness. Nung iniisip ko yon, sabi ko, nung nag-uusap kami mag-asawa, sayang pala, no? Gustuin ko man yumaman sa dulo ng pagyaman ko, anong sunod na purpose? Tama po ba? Anong sunod na purpose? Hindi ko pa nababasa to Ecclesiastes. Hindi ko siya nabasa or nabasa ko na siya, hindi ko na maalala. Pero sabi ko, anong purpose? Di ba dapat ang purpose ko yung matuwa ang Diyos sa buhay ko? Parang useless. Hinahabol ko ng hinahabol. Sa dulo pala ng ito ay kadiliman. Sayang lang pala. Sayang. Pero sana, hindi ganito ang itsura ng buhay natin. Sana ganito. Papunta tayo sa liwanag. Papunta tayo dun sa glory ni Lord. Sa gusto niya sa buhay natin. Amen po ba? Alam niyo po, lahat tayong may purpose sa buhay. Lahat tayo may purpose. At sana yung purpose na yan, huwag mong sayangin. Amen po ba? Kung ano ang estado ng buhay mo ngayon, whether you eat or drink, do it for the glory of sa lahat ng gagawin mo, mag-business, mag-work, magturo, sa lahat ng gagawin natin, lahat for the glory of God. Para hindi sayang, kapatid. Ito, tayo po ay may free will, tama po ba? Hindi ko po kayo pwedeng pilitin, but I believe the Lord is touching your heart today. Naniniwala ako. At naramdaman ko yung presence ni Lord today. At ito ang iiwan ko po sa inyo sa umaga na ito. Hindi ko kaya ko yung baguhin. Maniwala po kayo. Walang power sa akin. Ang power na kay Lord. Pero ito ang gusto kong tumatak sa isipan nyo ngayong umaga na to. Whom do you trust? God, money, or yourself? Gusto mo na ma-secure ang future mo? Saan ka magtatrust? Sa work mo na yan? Sa business mo na yan? Sa wealth mo na yan? Sayang, kapatid. Saan ka magtatrust? Can we all bow down our heads? Lord, thank you for this day, God. We want to make you glad today, Lord. Gusto ka namin mapasaya sa buhay namin, Lord. Lord, calibrate our hearts today, God. Gusto namin i-align yung gusto mo sa buhay namin, Panginoon.
Kaya Lord, nagpapasalamat kami kasi Lord, nire-rebuke mo kami, inaayos mo po kami. And Lord, naniniwala ko sa salita mo ay powerful, Panginoon. Babaguhin mo ang buhay namin, Lord. At Lord, kung nakakakita, may nakita kang kasalanan sa amin, Lord, ayusin niyo po kami. Baguhin niyo po kami, Lord. Alisin niyo po itong kasalanan na ito. Lord, huwag niyo pong hayaan, Lord, na i-tempt kami ni Satan, Lord. In Jesus' name, Lord. Ilayo niyo po kami. Hindi po kami gagawa ng masama, hindi kami gagawa ng mali. Gusto namin gumawa ng tama, Panginoon. Gusto namin, Lord, na yung puso mo ay malugod sa ginagawa namin, Panginoon. And Lord, we just want to honor you. Yun lang ang gusto namin, Lord. And Lord, please, Lord, bless your people today, God. Lord, naniniwala ako hindi ka magkukulang at hindi ka kukulangin, Lord, sa pagpo-provide sa mga anak mo, Panginoon. Laging sapat, Lord. At kung may sakit man dito, Panginoon, na imposible, Lord, kaya mong pagalingin, Panginoon. Naniniwala kami, Lord. Kung meron man dito, Lord, may dalangin sa oras na ito, Panginoon, hawakan niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. At Lord, lalabas kami dito, prinotektahan mo, kasama ang pagmamahal mo, kasama ang presensya mo. Maraming salamat, Panginoon. Lord, gusto namin ang presensya mo, ang glory mo sa buhay namin, Lord. Lord, use us, God. Gamitin niyo po kami. At Lord, gusto namin maging fruitful ang buhay namin at yung purpose namin, magawa namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Lahat ng planong ito, binibigay na namin sa iyo, sa iyong altar, Panginoon. Lord, papurihan ka. Dakilain ka, Panginoon. Sa iyo lamang mapapurit parangal, tanging sa iyo lamang, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.